Tanghalian na. Pinuntahan ko si Dayan na naghihintay sa akin sa harap ng elevator. Time to eat. Natutuwang sabi niya sa akin. Nang ginitian ko lang siya. Sakto din naman na lumabas si Ma'am Jello at si Alex. Na nagulat pa siya nung nakita kami ni Dayan. Ken, right? Tanong ni Alex sa akin. Yeah. Hi, sir. Bati ni Dayan sa kanya. Habang hindi naman tumingin sa amin si Ma'am Jello. Bumukas na yung pintuan ng elevator at sumakay na kaming apat sa loob. Sobrang awkward sa part namin ni Ma'am Jello, maliban sa dalawa na nagkukwentuhan pa. So kayo na ba? Sobrang sweet nyo eh. Biro ni Alex sa amin. Natawa naman si Dayan. Malapit na, sir. Konting suntok na lang akin na to. Biro ni Dayan sa kanya. Na parang narinig ko na nag-hump si Ma'am Jello. Let's go! Yaya ni Alex nang bumakas ng pinto ng elevator. At naglakad sila papunta sa parking lot. Habang kami naman ni Dayan sa likuran ng building, papunta sa mini park para mananghalian. Ang cute nila, no? Bagay silang dalawa. Sabi ni Dayan nung kumakain na kami. Okay lang. Kaya talagang mga lalaki? Bakit? Hindi kayo mahilig sa matching? Siguro basta maganda, sige lang kayo, no? Sabay sundot niya sa gilid ko. Natawa naman ako dahil may kiliti ako sa parte na tinusok niya. Hindi naman. Bagay nga silang dalawa. Sabi ko na lang sa kanya na nag-agree naman siya at yumakap siya sa braso ko. Kagaya natin, di ba? Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Kaya naman ginitian ko rin siya. At pagtapos bumalik na kami sa 3rd floor. At pagdating ko sa cubicle ko, may email ako galing kay Ma'am Nanette na pinapapunta ko sa opisina niya. Bakit kaya? Sabi ko na lang sa aking sarili at pumunta na ako sa elevator. Tinanong pa ako ni Dayan kung saan ako pupunta. Pinapatawag ako ni Ma'am Nanette. Okay. Nakasalubong ko pa yung dalawa nang bumukas ang pinto ng elevator. Where are you going? Tanong sa akin ni Ma'am Jello. Kay Ma'am Nanette po, Mama. Bakit? Hindi ko po alam eh. Sige po. Paalam ko sa kanila. Napumunta naman si Alex sa receptions area at kinausap ang mga babae. Habang nakatingin pa rin si Ma'am Jello sa akin nung sumara na yung pinto ng elevator. Kumatok ako sa pintuan ng office ni Ma'am Nanette. Tuloy! Magandang araw po, Ma'am. Come in, Ken. Upo ka. Pinatawag kita dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Ma'am? Ken, nabasa mo ba ang company policy natin about office romance? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi ko na matandaan po. Ganun ba? Bakit po, Ma'am? Ano po yung policy na yun? Well, may nakarating sa akin na parang nagkakamabutihan kayo ni Diana. Sabay kayo mag-lunch, umuwi. Tanong ko lang, kayo na ba? Hindi po, Ma'am. Friends lang po kami. Mabilis kong sagot sa kanya. Tinignan niya lang ako at ngumiti. I am not against you guys dating, okay? Pero may policy kasi ang company natin against office romance. Meaning, you two cannot date while you are working in the same company. Paliwanag niya.
Nagulat ako sa sinabi ni Ma'am Nanette. Ganun po ba yun? Hindi ko po alam na may policy palang ganyan. Yeah, I know it sucks. Pero totoo yan. Reason kasi kung bakit nga tayo niyan is to avoid any conflicts. Kagaya ng pag nag-away kayo, masisira ang performance nyo sa work. That sort of thing, yung interest ng company ang dapat mauna. Paliwanag niya. Parang unfair naman po yun, ma'am. I know, but policy is policy, Ken. Ani niya sa akin. Kaya naman tumangutango ako sa kanya bilang pagsagot. Bumaba na ako. At pagkalabas ko ng elevator, nakita kong nakangiti sa akin si Diana. Kaya nginitian ko rin siya. Sinalubong niya ako nang palapit na ako. Anong sabi ni Ma'am Nanette? Hinila ko siya sa gilid para kausapin siya. Bawal daw ang office romance. Teka, anong bawal? Bawal tayong mag-date. Kasi nakaka-apekto to sa performance natin sa work. Seryoso ka? Oo. Kagagaling ko lang sa office ni Ma'am Nanette. Ani ko sa kanya. Nainawakan niya pa ako sa braso at sinabing, sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo makipag-date sa akin mamayang gabi. Hindi yung gagawa ka ng gantong kwento. Galit na sabi niya. Na nagtaka naman ako. Yun talaga yung sinabi sa akin ni Mama. Loko-loko ka ba? Nakita mo si Rose? Oo, buntis. Bakit? Sino ba asawa niya? Si Charles. Napaisip ako bigla. Diba? O bakit ngayon sasabihin ni Ma'am Nanette na bawal tayong mag-date? Si Charles at si Rose nga nagpakasal. At magkakaanak na. Dito sila nagkakilala sa trabaho. Tapos sasabihin bawal? Niloloko mo ba ako, Ken? Galit niyang sabi sa akin. Ayun nga ang sabi ni Ma'am Nanette sa akin. Ang dami na tuloy pumapasok sa isipan ko. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Nakita kong naiiyak na to. Hindi. Gusto ko. Gusto ko, Diane. Walang iya ka. Sabay sampal niya sa braso ko. Ay, babalik na ako sa taas. At tumakbo siya sa banyo. Kaya naman ako, muli akong umakyat sa itaas. Sa opisina ni Ma'am Nanette. At doon ko siya kinonpronta. Ma'am Nanette? Yung sinabi niyo sa akin kanina? I'm sorry, Ken. Wala akong oras ngayon. Next time na lang. Bakit ho yung iba hindi niyo pinagsabihan? Si Jelly at si Albert. Si Arnel at si Leia. Nagde-date sila, nakasamahan ko lang din sa work. Bakit sila nagde-date? Tapos kami ni Diane, pinagbabawalan niyo. Nakita kong tumingin siya sa akin at niyoko ang ulo niya. Napag-utusan lang ako, Ken. Kilala mo na kung sino. Hani niya sa akin kaya nagulat ako nung marinig ko to. Napaupo ako sa upuan. At lumapit sa akin si Ma'am Nanette. At tinapik ako sa balikat. If I were you, Ken, you listen to what I say. Bakit niya ako pinagbawalan? I guess she owns you. Natatawang sabi niya. I don't know why, Ken. But to be honest, po, that woman likes you. Paano po yun, Mama? Yan dyan yung Alex niya.
Jealous? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi naman po. I don't know what's the deal between them. But all I know is yun ang utos niya sa akin. You cannot date anyone, Ken. Ani niya at pinalis na ako sa office dahil may meeting pa siyang pupuntahan. Pagdating ko naman sa 3rd floor, hindi ako pinansin ni Diana. Nagtatampo talaga siya. Kaya bumalik na lang ako sa cubicle ko. At pagkaupo ko, nakita ko may email ako galing kay Ma'am Chelo. Pinapupunta niya ako sa office niya. Tawag niyo po ako? Close the door, Ken. So what's the status of Caltex account? Wala pa akong update, ma'am. How come? What have you been doing all this time? Medyo galit na tanong niya. Kababalik ko lang po galing taas. Oh, alright. Sige, tapusin mo na yun. Para ma-review ko mamaya. Kaya naman tumayo na ako. At palabas na sana ng office niya. Nang hindi ko matiis ang bumabagabag sa isip ko. Kaya tinanong ko na siya. Ano ba tayo? What? Nasabi sa akin ni Ma'am Nanette ang inutos mo sa kanya. Sinabi niya? Bakit? Bakit mo ko pinagbabawalan makipag-date kay Dayan? Get out of my office, Ken. Gusto ko lang pong malaman kung ano tayo. Pinagbabawalan mo ako? Okay lang sa akin yun. Pero at least sabihin mo naman sa akin kung ano ako sa'yo. Ano tayo? Binagsak niya ang kamay niya sa desk niya. Get out of my office! Galit na sabi niya. Na malamang irinig na sa labas. Pero nagbatigas ako. Kung wala kang rason na may bibigay sa akin, wala ka ring karapatan na pigilan akong lumabas mamaya kasama si Dayan. Hani ko sa kanya. Kahit nangangatog na ang mga tuhod ko sa takot at kaba. Hindi pa rin ako natinag. At nakatayo pa rin ako sa gitna ng office niya. Kahit tanggalin niyo po ko, wala akong pakialam. Paano kung si Dayan ang tanggalin ko? Pananakot nito sa akin. Aalis din ako kung gagawin niyo yun. Sino ka ba, Ken, para pagsabihan ako ng ganyan? Natatawang tanong niya. Ako lang naman pong mamang lalaki nagmahal. At mamahalin ka at tatanggapin ang lahat ng anumang sakit na ibibigay mo. Diretsong sabi ko sa kanya na nabigla siya. Ken, nagbago ang ekspresyon niya sa muka at kita kong galit na siya. I don't care. Now, get out of my office. Now! Sigaw niya sa akin na tumalikod ako at dali-dali nang lumabas ng office niya. Nakita ko naman na nagsiupuan yung mga kasamahan ko. Nung lumabas ako galing office ni Ma'am Chelo. At pagdating ko sa cubicle ko, tahimik lang kaming apat. Dahil pareho kami nasigawan ni Ma'am Chelo ngayon. Uwian na nang kinausap ako ni Diana. At nagsorry siya sa akin. Okay lang yun. Ginitian ko siya. At kumiti rin to sa akin. Tara, yaya ko sa kanya. Saan? Di ba may date tayo? Sabi ko sa kanya. Talaga? Wait, magbabalik lang ako ng damit. Masayang sad niya. Tumakbo pa to dalahang bag.
napapasok sa ladies room. Naghintay ako sa kanya sa may elevator. Hanggang sa dumating si Ma'am Chelo. Tumayo to sa harapan ng elevator na hindi ako tinitingnan. "You're making a big mistake, boy." Mahinang saad niya, sabay pasok sa elevator. Tinignan niya pa ako ng masama hanggang sa nagsara na to. At ako naman, inayos ko ang sarili ko para hindi mapansin ni Dea na may problema ako kay Ma'am Chelo. "Ano sa tingin mo, Ken?" Tanong sa akin ni Diana. Naka-spaghetti strap siya at hanggang tuhod lang ang haba ng damit niya. Sobrang fit to sa katawan niya. Nalumuwang naman to pagdating sa may bewang. Wow! Napanganga ako sa puti nitong damit. As expected, nagustuhan mo. Natutuwang sabi niya sa akin. Sorry kung hindi ako well-dressed sa date natin. That's okay. Ang importante, kasama kita. Natagad tong himakap sa braso ko at sinabing, "Let's go." Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Kaya naman sumakay na kami ng elevator at sumakay na ng taxi papunta sa restaurant. Nag-dinner kami ni Diana panay ang tingin sa akin at nagpapakit pa siya. Natawa na lang ako sa ginagawa niya. Alam mo, Ken, swerte ang lalaking mamahalin ko. Talaga? Oo. Kasi masarap ako magmahal. At saka, naramdaman kong pinatong niya ang isang paa niya sa pagitan ng hita ko. Na tinaas-taas pa niya ang kanyang kilay. Masarap din ako dyan. Ani niya. Napalunok ako ng laway at napatingin sa mga taong kumakain doon. Ginulat mo naman ako. Ani ko sa kanya. Natumawa lang siya at tinukod ng 2 siko sa mesa. Sa kanya pinatong doon ang kanyang muka at tumingin sa akin. Ang cute-cute mo talaga, Ken. Saad niya na parang naiilang tuloy ako dahil tinitignan na kami ng ibang taong kumakain doon. Nagkwentuhan kami nung nagde-dessert na kami at pagkatapos, binayaran ko na yung bill namin at lumabas na kami ng restaurant. Naghintay kami sa labas ng masasakyan. Nag-enjoy ako, Ken. Ako din, Diana. Yumakap siya sa braso ko at sinandal ang ulo sa aking balikat nang biglang tumunog ang kanyang phone. Sino kaya? Tanong niya sa akin na kinuha niya agad ang kanyang phone at nakita niyang si Ma'am Chelo ang tumatawag. Bakit kaya? Huwag mong sagutin. Ani ko sa kanya. Pero huli na dahil nasagot niya na to. Hello, ma'am? Opo. Binigay ko po yun kay Rose kanina bago ako umalis. Opo. Nandun na po lahat ng kailangan niyo po. Opo, ma'am. Ngayon na po? Ma'am, pwede bukas na lang po o sa Monday? Right away? Dinig kong sabi niya na alam ko may pinapagawa sa kanya si Ma'am Chelo. Sige po. Apa. Right away po, ma'am. Ani niya sabay baba ng phone. Sorry.
Malungkot na sabi niya sa akin. Kaya naman sumakay na kami ng taxi pa uwi sa kanila. At doon, naghihintay yung service ng kumpanya sa kanya. Lilipad ka ngayon? Tanong ko sa kanya na nangingiyak na siya. Oo. Sayang naman yung date natin. Pero niyakap ko na lang siya at sinabing, pagbalik mo na lang, ituloy natin. Promise. Kailan ka ba babalik? Sa Martes pa. Teka, saan ba yan? Tanong ko sa kanya na lumabas na ang kanyang ina. Nadala ang kanyang bag. Eto anak, pati passport mo andyan na sa bag mo ha? Oh, magandang gabi sa'yo Ken. Good evening po tita. Bati ko sa ina ni Diana. Passport? Takang tanong ko dito. Sa Singapore ang lipad ko. Madaya talaga tong si Ma'am Chelo? Kung kailan masasolo na kita, doon pa ako ipapadala sa dream trip ko. Malungkot na saan niya. Pero natawa naman ako. Bakit ka tumawa? Wala, mag-ingat ka dun ha. Niyakap ko siya. At pagkatapos niya magpaalam sa kanyang ina't ama, sumakay na siya at umalis na sila. Nagpaalam na rin ako sa magulang ni Diane at naglakad na ako papunta sa waiting shed. Nang biglang tumunog ang aking phone at nakita kong pangalan ni Ma'am Chelo, kaya hindi ko to sinagot. Ring lang to ng ring, pero nagmamatigas ako at nakatayo lang ako sa waiting shed. Bahala ka. Ani ko nang muli itong tumunog sa pang-apat na beses. Nang bigla na lang tong tumigil at may biglang pumarada na pamilyar na kotse sa aking harapan at binaba ang passenger window nito. Get in the car! Now! Sigaw niya sa akin at tinitigan ko lang siya. Get in the car, I said! Galit na galit siyang pinapasakay ako sa sasakyan. Kita ko tinitignan na kami ng mga tao. Kaya naman sumakay na lang ako. At nung sinara ko to, mabilis niya tong pinatakbo. Sinuntok niya ako sa braso na napapapikit na lang ako sa sakit. How dare you? How dare you defy me, Ken? Galit na galit niyang sabi sa akin. Hanggang sa nagiging pamilyar sa akin ang daan na dinadaanan namin. Papunta to sa... At tama nga ako. Sa condo unit niya nga kami pupunta. Nung pinarada niya na ang sasakyan, sinigawan pa niya ako na bumaba. At pagpasok namin sa loob, nilak agad niya ang pinto at binato ang bag niya sa sofa. At inila niya ako papunta sa gym niya. Saan mo ako dadalhin? Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong ko sa kanya. Pero sadyang malakas siya. Kaya nahatak niya ako papuntang gym. Tinulak niya ako papasok sa loob. Kaya muntik pang masubsob ang mukha ko sa floor mat. Nakita ko siyang hinubad ang kanyang blouse at miniskirt. Nakapangtaas at pang ibaba na lang siyang nakatayo sa harapan ko. You like hurting me, huh? Sabay kuha ng boxing gloves na nakabitin sa gilid ng pintuan at binato sa akin ng isang pares. Suot mo yan. Galit na utos niya. Ayoko. Isuot mo yan, sabi! Sigaw niya sa akin kaya tumayo ako at binato ko to sa sahig. Ayoko!
Sigaw ko naman sa kanya. Sumasagot-sagot ka na ha? Sabay lapit niya at sumuntok sa akin na nakailag ako at tumakbo ko papalayo sa kanya. Nice! Sabi niya nung nailagan ko to. Lumapit siya sa akin at muli itong naka-fighting stand at muli itong nagbitaw ng suntok pero nailagan ko to. Ilang beses ko rin nailagan ang kanyang mga bitaw dahil tumatakbo ako papalayo sa kanya. Galit na siya kaya inubad niya na ang boxing gloves niya at naghabulan kami sa loob ng gym habang panay ang suntok niya sa akin. Kaya nung natamaan niya ako sa balikat, napayoko ako at saktong dinig daw niya ako na parang UFC fighter. Mabilis nung pumatong sa ibabaw ko at ilang beses ko ring naramdaman ang kanyang mga bitaw pero nakaharang ang mga braso ko sa aking muka. So stupid. I am the one who cares so much for you. Why did you do that to me? Sigaw niya sa akin habang sinusuntok niya ako. Nang bigla na lang may tumulo sa kamay ko at nung sinilip ko to, nakita kong umiiyak siya at parang humihina na rin ang kanyang mga bitaw sa akin. Hanggang sa dahan-dahan na siyang tumigil. Nakaupo to sa akin na umiiyak. Tinignan ko lang siya nung binaba ko na ang aking mga kamay. At napapikit na lang ako sa hapdi nito. Cello. Tawag ko sa kanya. Pero tinatakpan niya ang kanyang muka habang patuloy pa rin to sa pagluha. Cello. Lumingin siya sa akin. At nakita ko ang luha niya na lumalabas sa kanyang mga mata. Dumalo ito sa pisngi ko. Stupid! Sigaw niya. Huling nakita ko ang kamao niya na papalapit sa mukha ko. Hanggang sa nagdilim na ang aking paningin. Ang lambot ng hinihigaan ko. Kaya kinapa ko to. Maya-maya naramdaman ko ang sakit sa braso ko. At nang buksan ko ang aking mga mata, napansin ko na parang nasa kwarto ko. You awake? Tanong ni Ma'am Cello sa akin na ngayon ay naka-bathrobe lang at naupo to sa akin tabi. Pero tumagilid ako patalikod sa kanya. Pero hinawakan niya ako sa balikat at pinaharap ako sa kanya. Sabay higa niya sa akin tabi at niyakap ako. I'm sorry. I'm really sorry, Ken. At hinalik-halikan niya ako sa pisngi. Ganun lang ba yun? Ang alin? Nailabas mo na ba lahat ng galit mo sa akin? Tanong ko. At bigla niyang sinubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Nagsiselos ako, aminin ko yun. And I can't control my anger. Ano niya sa akin? Na napapapigit na lang ako at naluha. Shh. Don't cry. Pinapatahan niya ako. Masakit lang kasi. Ani ko sa kanya. I know I hurt you so badly. Pero haalagaan kita. Since weekend naman. Dito ka sa condo ko magstay. Tatawagan ko ang parents mo. At sasabihin ko na may trip tayo.
Hindi naman yun eh. Ani ko sa kanya na tumingin siya sa akin. Kaya naman napayuko siya. I know. Okay lang talaga sa akin na masaktan mo ako ng ganito. Muli siyang napatingin sa akin. As long as alam ko kung ano ako sa'yo. Ngumiti ito at sinabing, ang lalaking nagmahal at mamahalin ako. Ako nagsabi niya ni Ani ko at natawa lang siya. Sadista talaga si Ma'am Cielo. Isang side na alam ng ibang kasamahan ko sa work. Pero hindi nila alam kung gaano to kasadista. Mabuti pa sila isigaw lang ang nararanasan. Habang ako, parang hindi ko naata maiangat ang braso ko sa sakit. Dahil sa mga natamo kong suntok sa kanya. Naglakad ako palabas ng kanyang kwarto. Nakalipas ang ilang oras. At naamoy ko ang kanyang niluluto. Hey! Natutuwang sabi niya. Naka-apron lang to nang sinalubong ako sa kusina. At tinalikan ako sa labi. Dinner will be ready in a few. Upo ka muna dyan. Napangangan na lang ako nung tumalikod siya. Pabalik sa kanyang niluluto. Dahil nakatong lang to. At walang suot na pangitaas. You like what you see? Yeah. Wow. Yun lang ang tanging nasabi ko. Kaya naman napalingon to at ginitian ako. At pagkatapos niya doon ay kumain na kami kaagad. Sinusubuan pa niya ako at nilalambing. Gusto mo pa ba? Okay na ako. Kumain na ako kanina eh. Ani ko sa kanya na nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha. Patay. Galit na naman. Ani ko sa aking sarili. Pero bigla siyang ngumiti. Okay. At niligpit niya ng aming mga kinainan. At tinulungan pa niya ako maglakad papunta sa sala. Stay right there. Ani niya at bumalikto sa kusina. Nakabanday ang mga braso ko. At merong malaking band-aid sa kaliwang pisngi ko. Malapit sa mukha. May black eye ba ako? Tanong ko sa kanya. Nalamabas siyang may dalang prutas. At nilagay ito sa center table. Oo. Naman. Kaya naman lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako at nagsorry. Okay lang. Nani ko sa kanya. Sinubuan niya ako ng ubas. Binuksan ng TV. Hala, may bigla akong naalala. Si Karen. Oh, bakit? Nagulat siya. Tatawagan ko nga palang papa ko. Ani ko sa kanya. Gusto mo ako na kumausap sa kanila? Hindi na, ako na. Baka magtaka lang yun. Bakit naman magtataka? Usually kasi, magpapaalam ako sa kanila days before ng trip. Baka kasi magtaka sila kung ikaw ang kakausap sa kanila at hindi ako. Rason ko na lang sa kanya. Sige. Tinulungan niya akong tumayo at pumunta ng kwarto para doon kunin ang aking phone. Iwan muna kita. Nakangiting saad niya. Agad ko namang tinawagan si Uncle Jan. Okay na. Ready ka na ba bukas?
Uncle, hindi po ako pwede bukas eh. Mahinig saad ko. Ha? Bakit naman? Last minute kasi uncle. Nasa biyahe na ako ngayon para sa work ko. Anak ng pating. Bakit hindi mo ako tinawagan? Last minute nga po eh. Sorry talaga. Wala rin naman nagawa si uncle. Dahil sinabi ko sa kanya na papalipad na kami. Buwisit naman no? Paano to? Ani niya. Pasensya na po uncle. Sa susunod na lang po. Siya. Tatawagan ko na si Karen. Ani niya at binaba na yung phone. Habang ako, lumabas na ako ng kwarto. Nakita ko nakaupo sa sofa si Ma'am Cielo, kasuot ng long shirt. Tapos na? Oo. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa kanyang pagitan na kanyang kinagulat. Ken, Cielo. Nani ko habang nakaharap sa kanya. Alam mo na kung ano gagawin mo dyan. You stupid boy. Kita ko ang mga ngiti ni Cielo. Tandaan mo to. Maswerte ka, Ken. Dahil ikaw lang nakakagawa sa kanya ng ganyan. Ani ko sa aking sarili. Kita ko ang saya sa mukha ni Cielo habang pinapaligaya ko siya. Come here. Gaya nito sa akin at tinulungan niya akong tumuyo. Sakay nila papunta sa kwarto. Inihiga niya ako sa malambot na higaan. Ready? Malanding tanong niya sa akin. Kaya naman ginitian ko to bilang pagsagot. Wait. At may kinuha to sa drawer niya. Safety first. At doon na naging mainit ang gabi namin ni Cielo. Tahimik ka. Is there something matter? Tanong niya. Wala. Maikling sagot ko. Come on, tell me. Mahining sabi niya. Pero sinunggaban ko to sa labi. Huwag kang magagalit ha. Tahimik lang to. Si Alex. Pagkasabi ko noon, ngumiti siya at sinabing, nagsiselos ka no? Medyo. Hindi ka dapat magselos doon. Ikaw, kanina, nagselos ka din no? Hindi Bakit naman ako magsiselos? Alam ko namang akin ka lang. Natatawang saad niya. Kaya pala binugbog mo ako kanina at pinadala mo sa Singapore si Diane. Sad ko kaya napatahimik lang siya. Pero maya-maya tumawa na to. Aagawin ka niya sa akin eh. Doon na nga sana ang punta namin. Agad niya akong tinignan ng masama at sinabing, kita mo to, Ken? Pinakita niya sa akin ang kamao niya. Ito ang sasalubong sa'yo kapag ginawa mo yun. Nakasalubong ko ng hayan eh. Tulog nga ako pagkatapos. Sorry talaga, Kenny. Kenny?
Natawa siya. Iba talaga si Ma'am Chelo. May say siyang sobrang maldita at sadista. Pero ang isang side niya, sobrang lambing at sobrang amo ng mukha pag nakuha mo na ang kanyang tiwala at pagmamahal. Pagmamahal niya? Chelo? Kenny? I love you. Ani ko sa kanya. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, I love you too. Yumakap siya sa akin at nakita kong nakangiti siya habang nakahiga ang ulo sa dibdib ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag kasama mo ang taong mahal mo. Gumaan ang pakiramdam ko na parang nawala ang mabigat na nakapatong sa aking balikat nang marinig ko ang sinabi ni Ma'am Chelo sa akin. Hanggang sa nakatulog na kaming dalawa at parang nawawala na rin ang sakit sa aking braso, pati na rin sa ibang parte pa ng katawan ko. Salamat kay Ma'am Chelo at sa pagmamahal niya.